Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito po sa inyong himpilang, Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team, sa ating pong Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course ang ating producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Ayan. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng iba't ibang mga social media platforms tulad po nito sa inyong Facebook para sa ating Facebook Broadcast Live. Sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po, available tayo sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At mapapanood nyo na ang programang ito at iba pa mga programa, lalo na yung mga nakaraan natin mga programs, parang podcast po yan. Pwede nyo balik-balikan ang ating mga programa plus ang current programs ng Radyo Pilipinas sa ating YouTube channel. And of course, sa ating pong live audio streaming. Yan, napapakinggan po yan sa inyong mga cellphones, sa inyong mga laptops at sa inyong mga desktop. Ano po? Kung kayo po ay may smartphone, punta po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay mayroong iPhone, punta po kayo sa App Store at i-browse nyo lamang po doon eBox PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox, PBS Receiver. I-download nyo lang po yan at pag na-download nyo na, itap nyo lang po yung icon at makikita nyo na po ang tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service at isa po doon ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po doon at mapapakinggan nyo na on real time ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. So please, like, follow, and subscribe doon po sa ating mga iba't ibang mga social media platforms, especially yung ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Opo, doon po sa sa Facebook browser nyo para makita nyo po yung ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like and follow ang ating Facebook page. Ano po mga kababayan, sa loob at sa labas ng bansa. Alright, marami tayong tinututukan ngayong araw na ito. Unang-una, yung pasukan. Ngayong araw po kasi dito, habang ginagawa natin itong programang ito today, sa mga nakikinig sa atin abroad, sa labas ng bansa, ngayon po ay Lunes dito sa Pilipinas, June 16. At ngayon po ang unang araw ng school year for 2025-2026. Ibig sabihin, unang araw ng pasukan sa ating mga pampublikong paaralan. Lalo-lalo na dito sa mga elementary, junior at senior high school. Ano po yan. Kaya doon sa ating mga OFWs, yung mga tatay natin dyan, yung mga nanay na nasa ibang bansa at may mga anak na nag-aaral dito sa Pilipinas, kamusta? Kamusta ang feedback mula sa inyong mga chikiting o sa inyong mga guardians na pinagbili na ninyo ng inyong mga anak? Kamusta ang kanilang preparasyon para sa first day of school at feedback pagkatapos ng first day of school? Siyempre, marami pa rin mga problema na kinakaharap ang Department of Education para maibigay lahat ng dapat maibigay para sa ating mga mag-aaral tulad ng mga karagdagang mga guro, karagdagang mga classrooms at yung technology, yung mga learning technologies na dapat maibigay, magamit ng ating mga mag-aaral. Hindi lamang dito sa mga lungsod, kundi pati sa mga far-flung areas, yung mga kinakailangan pang tumawid ng ilog, kinakailangan umakyat ng bundok na mga guro para magdala ng mga learning materials, mga technology, para marating at maturuan ang ating mga mag-aaral. Para hindi lang sila marunong sumulat, hindi lang sila marunong mag-compute, kundi maintindihan nila lumalim ang kanilang pag-unawa o yung tinatawag na reading comprehension o yung critical thinking. Yun ang mahalaga sa ating mga mag-aaral. And of course, sinututukan pa rin po natin yung sitwasyon dito po sa Middle East sa patuloy na tensyon o krisis sa pagitan ng bansang Israel at ng Iran. As we speak, ano na po ito, it's either pangatlo o pang-apat na araw na
ng palitan ng airstrikes sa pagitan ng Israel at Iran. At sa kasalukuyan po, sa huling impormasyon natin nakuha, batay dito sa figures na nanggaling sa Israel, mahigit sa 10 na. Mahigit sa 10. I think more than 10 or 13 ang ika nga po nasawi. Ano po, dahil po sa mga airstrikes ng Iran sa Israel. At daan na rin po ang sugatan sa Israel. Samantala sa Iran, mahigit naman pong 100 katao na ang nasasawi dahil po sa airstrike naman na inilulunsad ng Israel laban sa Iran. Okay? Ayan. So patuloy po tayong tumututok dyan sa mga kaganapan yan, and of course yung posibilidad ng repatriation o pagpapauwi para sa ating mga kababayan na apektado ng sigalot na yan sa pagitan ng Iran at ng Israel. So nakatutok po tayo lahat dyan, sa lahat ng ating mga kababayan. At tayo mapalad at nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ng ating programa. Ang isa nating kababayan dyan sa Israel. Isa po nating kababayan sa pangalang Marvin Cabalog Lumbay. Yan, si Marvin po ay nasa Israel. Magandang araw sa iyo, Marvin, mula dito sa Pilipinas. Magandang araw din po, lalo na po sa yung taga-subaybay sa programang ito. Maraming salamat, Marvin, sa oras na ibinigay mo sa amin dito sa ating programang Bangon Bayang, sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Unang-una, kamustahin muna kita. Kamusta ka na? Kamusta ka na at ang iba pa nating mga kababayan sa likod ng mga patuloy na airstrikes na ginagawa ng Iran laban sa Israel? Medyo kabado kami dito, no? So, medyo matagal na po ako dito pero ngayon ko lang na-experience tong ganitong sitwasyon na talagang para sa akin kakaiba po tong kaganapang to ngayon. Ilang taong ka na ba sa Israel, Marvin? 9 years na po ako dito. 9 years. Okay. Alright. So, ano ka ba dyan? May pamilya ka ba dyan? Ano ba ang work mo sa Israel sa ngayon? Isa po akong caregiver po dito sa Israel. Parang napakarami nating caregiver dyan sa Israel, Marvin? Opo, medyo marami po. Okay, so sige. So, kasi pang ilang araw na to, I think this is the 3rd or 4th day ng airstrikes ng Iran laban sa Israel. Pangatlong araw na po to na wala pong sapat na tulog dahil po ay talagang kakaiba po compare dun sa mga nagdaan na gera. Kasi ito talagang meron po kaming natatanggap mula po sa apps sa mga telepon po namin yung emergency alert na galing po sa home front command. Na siya pong nagbabato sa amin para ma-alerto po kami upang kami makapagtago doon sa mga bomb shelter. Meron pong dalawang klase pong pinagtataguan namin dito, ang mamad na nandyan sa bahay at saka yung miklat na which is lalabas pa po kami sa bahay upang makapagtago doon sa mga bomb shelter na yun. So dalawa pala yun, mamad at saka miklad, tama ba yung dinig ko? Opo, miklat po ang tawag at saka mamad. Yung mamad po, yun po yung nandito po sa kalimitan sa mga bagong bahay na tinatayo. Meron po sila mga sariling mamad na po, which is bomb shelter din po yan. O yung katulad sa amin kasi ako ay nakatira po sa Musyab o village. Ang kinukublihan po naming bomb shelter ay tinatawag na miklat, which is nandun po sa ilalim po ng ground. So, mga siguro 10 to 15 steps pa po kaming bababa doon sa para pagtaguan po namin. Pero napaka-sulit naman po yun. Alright. Pero sa isang mamad o sa isang biklat, ilan kayong nagsishelter doon? Depende po sa mga tao. Katulad po ngayon, medyo marami po kaming nagsisiksikan doon sa loob. No? Kasama ko po yung iba din mga Pilipino at siyempre ang mga Israeli na nandito kasi doon din po sila kumukubli. Alright. Matanong ko lang, Marvin, saan ka sa Israel sa ngayon? Ngayon nag-uusap tayo. Nandito po ako sa Udim, Netanya. Parting
north ng Israel. Ah, Puntang north ng Israel. sa north. Ano yan? Malapit sa border ng Israel at ng Lebanon? Malayo pa po ako doon, bali parang nasa central po ako. Central ng Israel. Okay, sige. Alright. Okay, sige. Pero dito sa Manila, taga saan ka sa Manila? Dito sa Pilipinas? Ako po ay galing Mindanao pero nakatira din po ako sa Manila, sa Makati po. So ang probinsya mo Mindanao. Okay, tapos dito ka meron ka ring lugar dito sa Manila. Alright, sige. Opo. Alam na ba ng mga kamag-anakan mo, ng pamilya mo, ang sitwasyon mo ngayon diyan sa Israel? Opo, alam na po, nakakausap ko naman po sila time to time sa telephone. Yun ang maganda diyan no? Tuloy-tuloy yung communication. Hindi na puputol yung linya ng internet at ng communication diyan sa Israel. Man po, tuloy-tuloy lang yung communication po dito. Wala pong interruption. Kamusta naman ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng Department of Foreign Affairs o ng ating embahada diyan sa Tel Aviv? Kamusta naman? Nagre-reach out ba naman sila sa inyo upang tanungin kung kamusta kayo o anong maitutulong sa inyo? So far, meron naman pong programang binigay ang gobyerno po sa amin, pero sa akin, hindi pa po ako lumapit sa gobyerno. Pero meron na po silang binibigay na mga hotline kung in case man na magiging malala ang sitwasyon ay makakapuntak din kami kaagad sa kanila. Marvin, ganito ha, kapag may kailangan ka at ang mga kababayan natin na maapektuhan yung airstrikes na yan, magsabi lang kayo sa amin, lalo na kay Steph kasi siya yung kumontak sa'yo, no? Magsabi ka lang sa amin kay Steph para ma-connect kung hindi man kayo makakontak agad sa embahada natin dyan sa Tel Aviv, maiparating namin dahil may contact tayo sa embassy natin sa Tel Aviv kay Ambassador Mendiola. Para matulungan kayo kaagad. Opo. Okay. Maraming salamat din po sa inyo sa tulong niyo po para sa amin dito. Alright. Pero tuloy-tuloy pa rin ang buhay dyan sa Israel sa kabila nitong mga bombings na ito. Hindi huminto ng yung negosyo, yung mga eskwelahan, yung yung everyday na activity tuloy-tuloy pa rin sa kabila nitong mga atake ng Iran. Tuloy pa rin naman po, pero yung iba na nagsara po, no? Yung siguro yung natakot na, pero yung usual na ginagawa tuloy pa rin naman po, nakakabili pa naman din po sa mga grocery, yung mga kailangan. So kompleto pa rin ng mga necessities, no? Hindi naman ito wala namang nagpa-panic buying. Wala naman po. Ayun, good. Alright. Sige. Pero sa puntong ito, Marvin, handa ka ba kung sakasakaling lumala yung sitwasyon? Nasa isip nyo ba, ikaw at iba pa nating mga kababayan dyan, na bumalik na sa Pilipinas o ma-repatriate? O gugustuhin nyo pa rin manatili sa Israel? Para sa akin, sa opinion ko lang po to, pero sa akin kasi gustuhin ko pang manatili dito kaysa dyan sa Pinas. Alright. Yep, pero naman, tuloy-tuloy naman ang tulong sa iyo ng employer mo diyan, yung Israeli national diyan na inaalagaan mo. Wala namang problema po pagdating sa sa support po nila kasi sila naman po ay tumutupad sa lahat ng mga obligasyon na binibigay nila bilang mga empleyado nila. Uy, naku, hanga sa inyo hanga ang mga Israeli sa loyalty, sa katapatan ninyo sa trabaho dahil hindi nyo iniiwanan yung inyong mga inaalagaan under your care. Hindi nyo sila iniiwan. Katunayan, yung nangyari, natatandaan mo, yung unang nangyaring karahasan ng Hezbollah dito sa mga sa border ng Lebanon at saka ng Israel. Kilalang kilala at napatunayan ng mga Pilipino yung tapang at loyalty sa pagtupad sa tungkulin. Ganon din ang nangyayari ngayon, Marvin. Ganun din po. Hanggat maaari, wala po talagang iwanan. Kayang-kayang dalhin po sila kung saan man kayo pupunta. Talagang magkakasama kayo sa hirap at ginawa. Hindi mo iiwan sila dahil saludong sa inyong mga Israelis sa tapang at katapatan sa trabaho.
Okay, Marvin, alam ko hindi ko na patatagalin ito sapagkat iniisip din namin ang kaligtasan niyo diyan sa Israel. So sa ngayon, wala pa naman kayo naririnig na siren na may paparating na mga missile mula sa Iran. Kakatapos lang po nung nakausap ko po yung staff ninyo ay kakalabas lang Nako. po namin sa bomb shelter, no. So hangga't maaari hindi po kami lumalabas hangga't wala pong sinasabi po yung apps na sinusundan po namin na pwede na po kami mag-exit. So nananatili pa rin kami doon sa loob. Mm. Mhm. Alright. Sige, may mensahe ka ba, Marvin, sa mga kababayan mo diyan sa Israel at mga Pilipino dito sa Pilipinas? Lalong-lalo na kung nag-aalala na kasi yung mga kababayan nyo dito sa Pilipinas sa kalalagayan ninyo diyan, yung ating mga OFWs, mga caregivers diyan sa Israel. Ah, Unang-una sa mga kapwa ko OFW dito sa Israel, wag lang po tayong magpanik, wag tayong matakot. Gampanan po natin yung trabaho po natin na inaatas po sa atin. So, ingat lang po tayo palagi sa lahat ng oras na kakailanganin tayo ng mga employer natin. So, Mhm. at sa mga kapwa ko Pilipino diyan sa Pinas, lalo na sa parents ko, wag sila mag-alala dahil inaalagaan din po namin yung sarili namin sa kaligtasan. At kahit nga talagang kaba na ang inaabot namin, pero gagawa kami ng paraan upang kami ay mai-secure din po namin ang aming mga sarili kasama ang aming mga employer. Saludo kami sa inyo, Marvin, at sa lahat ng ating mga kababayan OFWs yan, ano man ang kanilang trabaho diyan sa Israel. Saludo kami sa dedikasyon ninyo, tapang ninyo, at dedikasyon ninyo sa trabaho at pangangalaga ninyo sa mga inaaruga ninyo mga Israelis. Ang dalangin lang namin, maging ligtas kayo, safe kayo, at malampasan muli ninyo itong pagsubok na ito. Maraming salamat, Marvin. Maraming salamat din po sa pagpaunlak niyo po sa amin upang maiparating po namin ang aming mga saloobin sa sitwasyon na at kaganapan na nangyari sa amin ngayon dito. Sana, Marvin, makausap ka namin muli para po malaman din naman namin sa mga susunod na araw ang kalalagayan mo at ng iba pa nating mga kababayan dyan sa Israel. Sana bukas lagi ang iyong komunikasyon hanggat makokontak ka namin, Marvin. Opo, willing po ako para maiparating po natin sa lahat Okay. ang anumang magiging sitwasyon po namin dito. Oo, kailangan malaman ng Pilipinas ng mga kababayan mo dito kung ano nangyayari para kung kinakailangan kalabitin, kalampagin ang mga ahensya ng gobyerno para masiguro ang inyong kaligtasan dyan sa Israel. Maraming salamat, Marvin. Maraming salamat din po. Yan po ang ating kababayang si Marvin Cabalog Lumbay, isang Pinoy sa Israel, isa po siyang caregiver dyan sa Israel. Samantala sa oras pong ito, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nagtungo sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila bilang pagtutok na rin dito sa unang araw ng pasukan sa eskwelahan. At nagsasalita na po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Umaga, lalong-lalo na itong unang araw ng pasukan ng ating mga bata. Sana naman naging maayos lahat. At nandito kami para mag-inspeksyon. Nandito kami sa Epifanio de los Santos School. Tinitingnan namin ang kondisyon kung anong pangangailangan pa. Kailangan kung ano pa ang nakita ninyo na hindi nakulang, kahit sa gamit o sa sistema, dapat masabihan nyo kagad kami. Andito si Sec Sani Angara na namamahala sa ating DepEd. At siya, greet Ma'am Melanie sa Ilocano, sir, sa La Union. galing lang ako dun. Patiin niyo lang, sir. I'm sure they'll be happy to hear from you sa Ilocano. Eto din. Solano, yan. Kaway-kaway kayo. Narinig niyo Oo, kami? galing lang ako dyan. Nasa San Fernando ko kanina eh. Ay, thank you, sir. Oo. Sa Mindanao naman, sir. Oo, and also Sa hanggang Sarangani, kasama ho natin. Coronadal, Yan. Bukid nun, may taga-Bukid. Candiisan, Concepcion National High School, ayun, Bukidnon, Candiisan.
Bantayan, National High, Lanao, layo na, Cebu Province, Lanao Integrated School, Sarangani. Kumusta na kayo? Mabuti naman. Sana naman naging, we muted them. Oo nga, nakamute sila eh. Nakamute sila. Sinong inoon? Sa screen, pipindutin? Yeah, it has to be them. Oo. Sige. Okay. Bumabati lang ako at ipapaalala ko sa inyo na ang buong pamahalaan, lalo na basta sa edukasyon, lahat ng ating mga departamento hanggang DOH, DSWD, DTI, DOTR, yung DTI para tiyakin na magandang presyo ng mga gamit at bawasan ng gastos ng mga estudyante at saka ng mga magulang, DTI yan at saka DOTR. DOH, tiyakin na meron tayong mga clinic, meron tayong mga medical health facilities. Pati DSWD, lalong-lalo na, kailangan natin bantayan yung mga cyberbullying at yung mga mental health ng ating mga kabataan. PNP for the school, sir. Yung PNP para talaga nakabantay. At ang DICT, para tiyakin na magkaroon tayo ng connectivity at bukod pa doon, tinitiyak natin na meron tayong CCTV, lalong-lalo na sa paligid ng eskwelahan para naman ang ating mga kabataan ay nababantayan ng mabuti. Kaya't lahat talaga ng departamento hanggang sa Office of the President ay nakabantay ngayon sa inyo dahil ito na ang pinaka-importante namin ginagawa. Kaya't patuloy ninyo, magpapasalamat ako sa lahat ng mga teacher. Meron tayong nadagdagan tayo. Ang lahat-lahat, kukuha tayo ng bagong guro ng 20,000. Kasi as it is, nakapagkuha na tayo, meron na tayong bagong 16,000 na mga guro para mabawasan ang administrative duties ng bawat teacher. Yeah. All right. So, tapos dadagdagan natin yung administrative officer. Kaya lahat ng mga teacher, naging teacher kayo para magturo, makakapagturo kayo ng mabuti. Kung ano pa ang inyong nakikita na pwedeng pagandahin pa, sabihan nyo kami. Sabihan ninyo ang DepEd na representative ninyo, kahit sa LGU hanggang sa region, para malaman namin mga superintendent ninyo, ay ibigay ninyo kung ano man ang sa inyong palagay ay maaari namin panggawin para maging mas magandang takbo. Anyway, first day pa lang, pero nakabantay kami sa inyong lahat para tiyakin na lahat ng pangangailangan, lalong-lalo na ng ating mga kabataan, ay kahit papaano maipaabot namin. Maraming salamat sa inyo. Congratulations sa maayos na first day of school. Maraming salamat, Mr. President. Thank you po. Ingat po sila. Alright, yun po ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagtungo sa Epifanio de los Santos Elementary School sa lungsod ng Maynila. Kaugnay po ng unang araw ng pagsimula ng pasukan para sa school year 2025-2026. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas ang ilang paalala. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taos-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina napakinggan nyo po ang ating kababayang si Marvin Cabalog Lumbay, Pinoy sa Israel. Isa po siyang caregiver. Isa po siyang caregiver. At kasalukuyan pong ika nga nandoon sa Central Israel. At doon sa aking panayam sa kanya, katatapos lamang tumunog nung sirena, nung siren na nagsasabing mag-take shelter sila sa Mamad o doon sa Miklak, doon sa nababanggit yung dalawang shelters na pwede nilang puntahan. At kalalabas lang niya ng shelter kasama nung ilan pa nating mga Pilipino at ilan pang mga Israelis na nag-take shelter. So our prayers go to our fellow Filipinos who are dedicated sa kanilang trabaho, para masiguro na ligtas yung kanilang mga inaalagaang mga Israeli nationals. So kaya po, ganun na lamang ang respeto ng mga Israeli sa ating mga kababayang Pilipino sa pinapakita nilang tapang at dedikasyon at pagmamahal dito sa mga inaalagaan nilang mga Israelis. Karamihan po kasi ng mga inaalagaang Israelis doon na ating mga kababayang caregivers may mga senior citizens na po. Pero bagamat ganun, hindi po nila iniiwanan. Patuloy pa rin nilang tinutulungan, sinasamahan sa likod ng ganitong klase ng mga sitwasyon dyan po sa Israel. At kanina napakinggan nyo rin ang speech o talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagtungo niya sa isang paaralan na may kinalaman po dito sa unang araw ng pagbubukas ng klase for school year 2025-2026 sa ating mga elementary schools, sa ating mga public schools. At of course, bago tayo tuluyang magpaalam, paalala ko lamang po, available ang inyong Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang mga social media platforms. Katulad po nitong ating sinusubaybayan nyo ngayon sa ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, available din po tayo sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming, masusubaybayan nyo po kami live sa inyong mga cellphones, sa inyong mga desktop, at sa inyong mga laptop computers. I-download nyo lamang yung ating eBox PBS radio receiver. eBox, E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. Ayan, then PBS receiver. At kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lamang ang icon na yan at makikita nyo na po ang mga tile icon na mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po doon at mapapakinggan nyo na ang live programs ng Radyo Pilipinas World Service. At paalala lamang po, hopefully praying to the Lord God above na bago matapos ang buwang ito ng Hunyo o sa pagpasok ng buwan ng Hulyo, makabalik na po ang Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. So hindi lang ho tayo magiging online, papasok ulit tayo, maririnig din ulit tayo sa shortwave radio. Yan. Sa pamamagitan ng mga shortwave frequencies through the facilities of Voice of America dyan sa Tinang, Tarlac. We're crossing our fingers and praying hard na makabalik na tayo dito sa ating mga shortwave programs gamit ang mga facilities ng Voice of America. 6 na shortwave frequencies po ang gamit natin dyan. Para po tayo makapag-broadcast sa buong mundo sa pamamagitan ng facilities ng Voice of America. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay nagpipili na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo
Nakasama pa rin natin sa ating Master Control, Susan Aison, sa ating Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course ang ating producer, si Step, and of course nag-a-assist lagi, si Jerome. Alright? Muli po, ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.